Hello everyone, my name is Sharon Vernaga, 46 years old, an OFW here in Hong Kong. May dalawa po akong anak, babae at saka lalaki. Nakatira po kami sa Cordoba, Cebu. I'm 15 years na dito sa Hong Kong, simula 2009 hanggang ngayon. Nag-decide pala ako magtrabaho dito dahil sa mga anak ko kasi kung sa Pilipinas lang, wala talaga akong parang mapagkunan ng para maibigay ko yung magandang kinabukasan para sa kanila, lalo na single mom ako. Tapos nung first ko punta dito, yung sa first na amo ko, maswerte ako doon kasi mabait sila. Tapos nakikita nila paano ako nagporsige. Although mahirap kasi nag-a-adjust ako noon kasi hindi ko alam yung mga culture nila, yung mga ways of work, paano nila sila magtatrabaho, paano yung pagtrato nila sa akin, pero nakayanan ko kasi lagi kong iniisip yung ng future ng anak ko kasi ayaw kong matulad sila sa akin na hindi nakapag-graduate. So nag-aim talaga ako, yung goal ko talaga na gusto ko tapos yung mga anak ko sa pag-aaral. Tapos nung una, gusto ko lang 2 years. Yun pala, habang patapos na yung kontrata ko sa 2 years, gusto ko pala bigyan ko na lang silang magandang kinabukasan since na nandito ako sa Hong Kong. Kaya lang, yung first amo ko, 3 years and 2 months lang ako doon. So, nung nagbakasyon ako, na-terminate ako. Pero, hindi ako nawala ng pag-asa, naghanap ako ng bagong amo. So, nakahanap ako ng bagong amo sa South Horizon. 10 years ako sa kanila. Tapos, yung alaga ko is maliit pa yon, parang 4 years old. Tapos, ang hirap mag-alaga ng bata, no? Lalo nang hindi mo anak. Tapos, super naughty ng dalawa kong alaga, pero nakayanan ko na disiplina ko sila, nag-guide ko sila, kaya masayang masaya yung mga amo ko dati. Kaya lang nagbago ang sitwasyon nung nag-pandemic, doon na yung parang pumasok yung grabe yung trabaho ko. Simula 6 o'clock gising ako, tapos hanggang matapos ako 11, minsan 11:30, tapos pagod na ako kasi wala nang pahinga yung parang nakaupo lang pagkakain, tapos trabaho na naman kasi sobrang arte ng amo kong babae. Yung parang nagpa-piano, yung ganun, piano, tapos yun nga, kinaya ko yun kahit ang pagod, hirap, parang naiiyak ka na lang sa sitwasyon mo, pero fight lang talaga, laban lang talaga kasi iniisip ko yung gusto ko makapagtapos ng pag-aaral yung anak ko, fight lang. Tapos yung aura ko, ayaw ko ipakita yung feelings ko sa mga anak ko na nahihirapan ako. Gusto ko makita nila na happy si mama, kahit deep inside yung nahirapan ako kasi pag mahina ako, ipinakita ko sa kanila mahina ako, lalo din sila manghihina. Wala na nga silang mama, wala na nga silang papa, di ba? Tapos nakatira lang pala sila noon sa ate ko, tapos lumipat sa kinamama ko na. Doon na nagsimula yung sobrang yung hirap nung nag-college na silang dalawa. Kasi ako lang mag-isa, di ba? So kinaya ko yun, yung parang hindi lang ako nagsakripisyo, pati din sila nagsakripisyo kasi sabi ko, yung sahod ko, parang gusto ko siya yung parang pinaghati-hati ko siya. Gusto ko siya yung sa bayaran, sa school nila, sa allowance, yung doon talaga kami nagsisave sa allowance nila. Minsan nga ako sa sarili ko kasi hindi ko mabigay yung gusto kong ibigay sa mga anak ko kasi nga gipit kami lagi, kasi lalo na dalawa yung magka-college, dalawa yung college kasi yung anak kong babae, nauna kasi siyang graduate kasi yung anak kong lalaki nag-stop yun ng 1 semester nung nagkasakit ako dito sa Hong Kong. Kasi lagi sumasakit yung puson ko, kaya nag-decide siya na hindi siya mag-aral that semester. Gusto niya umuwi ako.
Tapos nung umuwi ako, nagpa-check up ako. Tapos dito na ako, naoperahan na ako dito. Tapos yung goal ko talaga na gusto ko pagtapusin sila sa pag-aral, pero gusto ng anak kong lalaki, uwi na daw ako kasi yung pag-aaral daw andyan lang, pero yung health ko daw kailangan, importante daw yun. Kaya lang ina-encourage ko yung anak ko na kaya ko. So nung pagdating ko dito, may chance na nagpa-opera ako, so naging okay naman ang sitwasyon, okay ang lahat-lahat, so tuloy-tuloy. So the following semester nag-aral na uli siya. Ayan, sinabi ko sa kanya na gusto ko makapagtapos kayo ng pag-aaral para makapag din ako, relax sa stress. Kaya parang lagi mo in-encourage. At saka pinaka-the best kasi sa sitwasyon ko, kahit single mom lang ako, yung mga anak ko talaga is a blessing. Hindi sila nagbigay na talaga ng sakit sa ulo ko. Wala talaga akong problema sa mga anak ko. Thanks God talaga ako. Papasalamat din ako sa Panginoon kasi ginaguide niya yung mga anak ko. Ako din, binibless niya kahit malayo ako. Tapos nagpakatatag din ako. Ayaw ko mawala ng pag-asa kasi kung mahina ako, manghina din ang mga anak ko. Kaya mahirap na may may guts kung may goal ka talaga sa life. Parang kakayanin mo lahat, lalo na mga ina tayo. So, yun nga, nakayanan ko yung 10 years sa amo ko dati. Tapos nagsabi na lang ako na uuwi na ako, mag-for good na ako kasi gusto ng mga anak ko, uuwi na ako. Actually, dahil yun sa trabaho ko kasi sobrang pagod talaga yung work ko, wala akong pahinga noon. Tapos, bago ako nauwi, na-interview ako dito sa amo ko. So, swerte ako sa amo ko na ngayon kasi super bait nila. Mag-finish contract na nga pala ako sa December. So, mag-recontract ako dito sa by next week. O magpermahan na kami ni amo kasi i-renew pa rin niya ako dito eh. At saka super blessed ako, ang bait-bait ng amo ko. Tapos, yung trabaho ko dati na sobrang pagod, ngayon naman sobrang gaan ng trabaho ko. Tapos makarest din ako, makarelax, lalo na sa tanghali. Tapos sa gabi naman, maaga din ako matapos. At saka yung lahat ng paghihirap ko, yung paghihirap, basta lahat-lahat, parang inaalay ko na lang lahat sa Panginoon. Tapos na lagi din magpray talaga, yung manalig ka sa Panginoon kasi siya lang sandiga namin dito, lalo na malayo kami sa pamilya namin. Tapos yung nakapag-graduate na yung anak kong babae at saka yung lalaki nag-graduate na. Yung kaya lang yung kapalit noon, 'di ba, yung ibang mga events, yung like birthdays, Christmas, hindi ko na din na-attend yung mga special occasion sa buhay nila. So minsan mafe-feel guilty ako kasi yung parang gustong-gusto mo din makasama yung mga anak mo, hindi naman pwede kasi may amo kami, so nakadepende sa amo kung papayagan nila kami na uwi. Pero nung this year, nung February talaga, kasi siya, parang 15 years talaga hindi ako nakapag-celebrate ng birthday sa anak kong lalaki, yung panganay ko. So, nagdasal talaga ako doon at saka nagpaalam sa amo ko, pinayagan niya ako na makauwi. So, umuwi talaga ko, birthday ng anak ko. So, that day, celebrate namin sa kumain lang kami sa labas, simpleng kainan lang. Tapos, naiyak ako kasi for 15 years doon ko nakikita yung anak kong lalaki, yung parang longing, parang hinahanap niya yung mag-celebrate ng birthday niya na nandyan yung mama niya. Kasi lagi kasi yun, mama sana nandito ka sa birthday ko. Parang ginagrant ko na yung mga time na wala ako doon sa tabi nila. So yun nga, yung isa naman yung yung Pasko. Grabe, 14 years talaga ako hindi nakaranas or naka-Christmas sa Pilipinas, 14 years. Sana ngayong Pasko ma-achieve ko yon, na kasama ko yung mga anak ko. Sana.
At saka during pala ng holiday ko dito sa Hong Kong, nag-ano din ako, gumagala, like nag-hiking, tapos may pageant dito, nakasali na din ako dyan. Yung parang gusto ko din i-experience yung hindi ko na-experience sa Pilipinas or hindi ko na-experience noon. Tapos yung mga chances na hindi ko na puntahan, yung mga experience na gusto kong experience, na experience ko yan kasi hindi naman lahat ng pagkakataon na lagi na lang tayong nasa tabi kahit day off natin. Kahit day off namin, marami kasing pasyalan dito sa Hong Kong na libre, yung pamasahe lang. So ayun, enjoy naman pag dito sa Hong Kong, yung experience ko dito, okay naman. So far yung second employer ko lang talaga ang parang hindi okay, pero I try my best talaga to change my attitude na parang jolly, happy, para hindi alata na marami kang problema or marami kang pasa na problema. Pag kasi yung happy ka, parang akala nila wala kang problema, o di ba? Ganyan lang ang buhay namin dito sa Hong Kong. Lalo na dito sa Hong Kong, masayang-masaya ako. At saka I'm very proud na OFW ako dito kasi dahil sa trabaho ko na ito, nakapagtapos na yung mga anak ko, yung babae, yung bunso ko, nakapagtapos po siya ng business management, accounting management, tapos yung lalaki naman graphics and media. Thank you po. Thank you so much. Thank you for watching. Bye.